Welcome. Ang video na 'to ay isang quick overview about this web application. Ito ay gumagamit ng AI to speed up yung paggawa ng assessments or quizzes, exams, and pag-check ng mga outputs ng students, and also pag-record ng scores ng students sa automated na class record. So, kung pinapanood mo ang video na 'to, maaaring ikaw ay isa ding professor or teacher. So, pwedeng ikaw ay nagtuturo sa isang state university or college or isang DepEd teacher. So, ang application na 'to ay dinesign talaga for teachers, no? So, using AI, ang gagawin lang dati kasi sa normal na ginagawa sa traditional way ng isang teacher sa classroom, ginagawa niya ay gagawa siya ng assessments. Before assessments, meron pa sa mga preparation na ginagawa sa before discussion. And then, yun na, gagawa siya ng exam, quizzes, and then i-administer niya yan, and then check, and then i-record. So, hindi natin namamalayan, nating mga teachers, na napakaraming time na naubos doon sa preparation pa lang. So, bawas na yun doon sa oras na sana ginamit na sa teaching and research. So, ang goal ng AI na 'to ay pabilisin o magiging pagaanin kumbaga yung work ng isang teacher. So, using Schoolary, okay, ang gagawin niya ay magge-generate siya ngayon ng quiz and exam. So, meron siyang AI quiz and exam generator. So, gamit ang AI yan. Ang gagawin lang ng teacher ay i-upload yung kanyang mga materials, yung mga PDF, PowerPoints, doc, images, and based dyan sa in-upload na materials, gagawa ngayon ng AI ng quiz or exam o depende sa gusto ng teacher. So, ang pinagkaiba ng Schoolary sa mga other LLM, yung large language models, halimbawa niya GPT, ChatGPT, Claude, DeepSeek, at yung iba't iba pang mga bagong AI ngayon na makagawa din ng exam. Ang pinagkaiba nito ay specific po ang items niya. So, depende to sa in-upload natin. Sa first step natin ay mag-upload ng materials. And then, mula sa mga materials na yun, yung mga items na gagawin para sa assessments for quizzes or exams ay naka-based doon. So, hindi siya gagawa ng items or mga assessments na hindi kasama sa nai-discuss. So, hindi po katulad nung nagpagawa tayo sa ChatGPT, for example. Gagawa't gagawa po yan ng mga items, pero in most cases talaga, yung nagawang items ay hindi naman na-discuss. Kasi nagbe-base siya dun sa large memory niya. So, kukuha siya sa memory. Ang problema lang ay hindi naman yun yung na-discuss niya. Although, nasa same topic lang siya, pero minsan kasi yung topic natin ay napakalawak. Hindi na kasama sa scope na na-discuss. So, hindi na yun dapat isama, yun di mga na-discuss. Pero yung ChatGPT ang gagawa't gagawa siya ng items. So, yun yung strength niya, hindi siya gagawa ng mga items na hindi natin na-discuss kasi naka-base lang siya dun sa materials na in-upload po natin. Text po sa grading. So, after ng nagpa-quiz, for example, babalik yung output ng students. Usually, talaga, chine-check po natin yan. Kaya tayo mga teachers ay nag-uwi po ng work sa bahay. So, kahit ito yung profession na tapos na yung working hours, dala-dala natin yung trabaho sa bahay. Kahit weekends, dala-dala natin yan. Kung minsan wala tayong dalang physical papers or mga materials, pero yung ating isip ay nandun sa ating mga lessons. So, hindi pa rin tayo nakawala dun sa trabaho. So, dito sa Schoolary, tutulungan tayo na mapabilis po yun. So, sa checking, for example, siya na po ang magche-check, babalik po yung, halimbawa, yung test paper.
gamit yung ating mga camera kasi may mga camera po yung mga cellphone natin, ipipicturean lang po natin yon and then i-upload sa kanya ulit. Pipicturean and then automatic na po pala yun na check niya and then i-record yung score ng student dun sa automated class record. Pero under pa rin po yun nung control ng teacher. So since ito ay overview pa lang ng Scholarly, hindi ko muna ipapakita dito yung paano nangyayari yung buong process na yan. So sa mga susunod na videos, makikita po natin kung ano ang mismong yung actual na process. So next ay custom grade scale. So pwede tayong mag-set doon sa loob ng class record ng ating grading system kung ano yung gagamitin nating grading scale. So may mga depende po kasi yan. Usually yung mga ginagamit sa mga universities ay 1 to 5. Ito yung 5 ay failing grade, 1 naman yun yung ah, perfect grade. Minsan yung iba gumagamit ng letters. So DepEd, iba yung kanilang grading system naman. So pwede po natin i-set doon sa loob ng grading scale. So ito lang po yung kailangan nating i-set. Once na set na po yan, yan lang po yan hanggang sa matapos ang semester. Hindi na po natin yan gagalawin. And then, itong gradebook naman, ito lang yung pinaka-record book niya. So sa loob lang din po yan ng application. So bawat class record, bawat folder magkakaroon po ng isang weighted gradebook. And then student QR. Ito ay isa sa mga magandang functions ng Scholarly kasi dito ay hindi na kailangang magtanong yung students sa teacher kung ano yung nagiging performance niya sa buong klase, kung papasa pa ba siya o hindi na. So ako ay nagturo din sa isang state university, isa sa mga nakakaubos din ng oras minsan ay yung mga students na pupunta at magtatanong kung papasa pa ba sila, may pag-asa pa ba na makakapasa sa semester na yun sa subject na tinuturo. Dito sa Scholarly, meron ng QR portal yung estudyante. Kung gamit yung kanyang ID number, meron siyang pwede din siyang maka-access nung mapasok ng QR portal nila. Yung Progress QR portal gamit yung ID number. So makikita niya yung performance niya sa subject na yun. So syempre yung performance lang din niya. So hindi yung buong class record na kasama yung mga kanyang mga classmates. So yun. And then using Scholarly, pwede rin yung quiz and exam i-administer na po yan online. So hindi na natin kailangan ng external or other application pa or yung mga online exam applications na kung saan pwede kang mag-administer ng quiz mo and exam. So naalala ko nung pandemic, ito yung naging problem namin kasi ang Google Classroom ay wala naman siyang functions or function para sa online quiz and examination. Although meron siyang pwede kang pagpa-administer ng quiz and exam pero hindi yun reliable kasi wala po tayong timer o wala tayong mga mitigating strategies para ma-mitigate yung uh, copying or yung cheating ng mga students. So dito sa Scholarly ay meron po yun, no? So mahigpit siya. Ang teacher ay share lang yung QR or yung yung QR and then yung students naman ay scan lang nila yung gamit ang cellphone. Pwede na sila mag-quiz online or exam man yan. And then yung bawat question doon ay merong time. Isiset ng teacher po yan kung gaano kahaba yung time. And then walang dalawang students na magkaroon ng parehong set of questions. So magkaiba po yan, nire-reshuffle yan. So sa ganung pamamaraan ay kahit papaano may iwasan po yung cheating ng mga students. So once na matapos na po by the way pala, ang kagandahan nitong online quiz or exam ay hindi na kailangan itong i-check. Di katulad dito sa auto grading o yung gamit ang camera. Dito po, once na nag-online quiz or exam yung estudyante, pag i-click po niya yung last item, meron nakalagay doon submit. Pag na-submit po niya yun ay wala na pong checking na gagawin kasi automatic na po yun. Chine-check na mismo ng AI at nire-record na rin sa
automatic na class record. So yun po ang kagandahan nito kasi talagang mapabilis yung paggawa ng exam and then yung pagpapa-exam or recording din ng scores. So hindi na kailangan ng um, tawag dito ng maraming oras para makagawa ang teacher ng exam or quiz. Kasi po mag-upload lang tayo ng materials and then gagawa na yung AI ng exam or quiz. So, papakita natin sa mga susunod na videos kung paano yun ginagawa. So, kung interested pa kayong malaman nitong mga information below dito sa homepage, pwede po nating tingnan. Pero, ito na lang din po yung diniscuss natin kanina. Okay po, so may mga common questions po dyan. Ang Scholarly po ba ay makapag-generate ng Filipino questions or Filipino assessments, quiz, or exam? Yes po, kasi po dun sa loob ng application, meron pong language kasi doon na setting. So, pag i-set natin Filipino at yung mga naka-upload nating materials ay Filipino, so gagawa po siya ng items na Filipino. So, ang teacher po ang mamimili dyan. Can it grade handwritten student papers? Opo, pwede po siyang pwede po tayong mag-upload ng halimbawa nagpa-exam po tayo sa yellow paper. Nakasulat po doon, hindi na po kailangan diyan yung parang sa professional exam na shading, hindi po. Gagamit lang po tayo ng yellow paper, yung katulad ng normal po natin ginagawa sa classroom. Yellow paper lang and then check susulat ng estudyante yung sagot niya, name niya, ID number, and then pipicturean lang natin yun kung gumamit tayo ng manual, no, yung paper. Pipicturean lang yun and then check yun ng AI. Hindi na kailangan yung shading. So, normal lang po yun. Nababasa po ng AI yan regardless kung naka-uppercase or lowercase lang po ang ginamit niyang letters. Nababasa po yun ng AI. So, ganun siya kaganda. Hindi na kailangan yung sa ibang app kasi kailangan po mag-print ng uh, answer sheet para sasagutan. Specific lang yun, naka-design sa app. Ito ay hindi na. So, kahit handwritten yan, nababasa po yan ng AI at nati-check po niya. So, anong klaseng file ang pwedeng i-upload? So, lahat po yan, halos lahat ay pwedeng i-upload. Pwedeng picture yan, pwedeng PDF, PowerPoint, plain text, pwede po yan. Yes, supported po yung 1 to 5 university scale. How does student QR code work? So, every downloaded test includes a QR code. So, lahat po ng mga ginawa nating assessments ay naka-record po yun, naka-reflect yun sa QR code. Isang QR code lang po yan ang gagamitin ng teacher so, before magkaroon or kahit before mag-start yung SEM. Kung nabuo na niya yung kanyang class record, pwede na po niyang ibigay yun sa mga estudyante sa first day pa lang ng semester. Ibigay yung QR code and then yung students naman ay i-scan niya sa kanyang cellphone gamit ang kanyang student ID ay ma-access na niya yung performance niya dun sa subject na yun. So anytime niyang i-scan yun, pwede niya makita yung kanyang performance. Is Scolari ay free? Meron siyang free plan pero limited lang po yun. So kung kailangan mamaya po i-discuss natin yung plans na yan. Pero kung hindi po yan kakayanin kasi minsan maraming mga estudyante tayo, may maraming sections na hawak or classes. So, ang free po na plan ay hindi siya sapat. So, kailangan po nating mag-upgrade sa mga paid na plans. So, yun po ang basic overview, yung kanyang um, pinaka-functions. Now, ito yung features. Siya rin po yung kanina, yung dun sa loob, no? Yung discuss natin, generate assessments, auto-grade, complete final grades. Punta po tayo dito sa pricing.
So dito po, nabanggit natin kanina na po pwede ito sa DepEd teachers, pwede rin sa mga nagtuturo sa state universities and colleges, including private schools na nasa basic education, private high school and private elementary. And then DepEd. So dalawang parts po ito. So mayroong dalawang branches sa loob ng isang application. Depende yan kung saan po tayo natuturo. Kung tayo ay nasa state universities, dito po tayo. Kung tayo naman po ay nasa DepEd, DepEd po tayo. So isa-isahin natin yung mga plans. So dito po sa SUCs, meron tayong 1, 2, 3, 4. 3 lang actually ito kasi itong campus ay hindi pa po ito functional. So mag-start tayo sa free plan. Ang free plan ay pwede ka lang makagawa ng one subject. So ibig sabihin one class or one section. And then 5 AI assessments. Ibig sabihin pwede ka lang makapag-generate ng 5 quizzes or exams sa isang buwan. 5 auto grades. So kung gumamit ka ng cellphone, 50 papers lang ang pwede nating i-grade sa isang buwan. And 10 online MCQ or multiple choice questions administrations. So online administrations. Yung nabanggit natin kanina na online administration ng quizzes or exams. And then itong mga to ay preview lang, hindi siya pwedeng i-download. So yung class record natin, lahat po yan ay hindi pwedeng i-download under ng free plan. So kung ang class natin ay medyo malaki, so 5 for example, 5 classes or 5 sections, so pwede tayo sa starter plan. So dito naman, pwede tayong mag-generate ng 35 AI assessments per month. So meaning, isang buwan, meron tayong up to 35 quizzes or assessments na pwedeng ipagawa. Quizzes or exams na pwedeng gawin ng AI monthly. Sa auto grades ay free na yan, unlimited, no, not free but unlimited. And then unlimited din yung kanyang online MCQ administration or yung online quiz or exam. And then dito ay pwede na siyang i-download yung ating class record. And then meron tayong source tracking on assessment. So makikita po natin yan sa susunod na videos yung mga yung source tracking sa bawat assessment na ginawa. So makikita natin kung saang part ng instructional material na ating in-upload nanggaling yung bawat question or nung bawat item dun sa quiz or exam. So yun po ang ibig niyang sabihin. With 500 MB storage and email support. So sa Pro plan naman ay meron tayong up to 8 subject folders. So meaning 8 classes or 8 sections ang pwedeng ilagay dyan. With up to 50 AI assessments per month, unlimited din po ang kanyang auto grades, and then unlimited din ang online MCQ. Then ganoon din po, pwede nating adjust yung color ng class record, and then source tracking. Meron tayong CSV reports ng class record na pwedeng i-download yan. And then meron tayong 5 GB na storage. So yun po ang pricing ng SUC. Now, punta po tayo dito sa DepEd. Ganun din po, ang DepEd ay one folder lang sa free plan niya. 5 AI assessments per month, 2 DLL or DLP per month, 2 instructional materials na pwedeng i-generate online, generate ng AI, and then 50 auto grades. So yun po yung kanyang limited na function sa features ng free plan. Sa starter plan naman ay pwede tayong makagawa ng up to 5 folders or 5 class or sections. Up to 30 AI assessments, up to 20 DLL, DLP, 10 IMs, 20 PowerPoints po yan isang buwan, up to 2,000 AI check sheets. So ito yung kung nag-check tayo ng output ng students. Sa Pro plan, so 549 pesos per month. So ang pwede nating magawang folder dyan ay 8. And then 70 AI assessments, 35 DLL, DLP. So sa DLL, DLP pala ay kasama na din dito yung ilaw, yung ILAW
format ng bago po ngayon. And then 15 instructional materials, 35 PowerPoints, and 3,200 AI check sheets. So yun po ang mga features ng bawat plan. So kung napapansin natin, baka meron po sa inyo makapansin yan, mahal naman. So mahal po, pwede ding masabi na mahal naman yung plans. So ang pricing po niyan ay computed po kasi yan, naka-compute po yung ginagamit ng AI. So, hindi po kasi free yung ginagamit nitong ah, brain or yung computing power niya, yung computing power source po niya. So gumamit po tayo ng AI model dyan. Yun po ay hindi free, binabayaran po yun monthly, depende sa nagamit. So every time nag-generate tayo ng exam or quiz or nag-check tayo or anuman na ginawa natin sa loob ng application, yun po ay merong associated na API cost. So ibig sabihin lang nun, binabayaran natin yung pinaka-brain ng application. So kaya po hindi siya mura. Now, ang importante lang pong matandaan dito na ang teacher, for example ako, pag nagbayad ako ng starter 399 monthly, ang binabayaran ko ay hindi yung Scholarly, kung hindi yung time na nasi-save ko kapag gumamit ako ng tool na to, ng application. Kasi yung time ay mas mahalagang resource kaysa sa money. So yung money, yung for example, 599 a month, makikita naman natin ulit yung 599 a month. Pero yung time na hindi na natin nabilang sa isang buwan, eh mas mahal po yun compared sa 599 or 399 monthly. So ang ang teachers lang po kasi katulad ko ay hindi naman natin binibilang yung mga time na lumipas na ginamit natin sa checking, sa pagbabasa, sa paggawa ng exam or quiz. Hindi na po natin nabilang yun. So, yung binilang po natin yun ay napakamahal po nung mga oras na yun. Kasi dapat nagamit natin yun para sa mas mahalaga pang bagay sa buhay. Halimbawa, sa family. Family time, nababawasan na po yan dahil sa trabaho, inuwi sa bahay. Yun po, hindi na yun nabibilang ng teacher. Yun po mga oras na yan, sa halip na nagamit na sa family or sa mga mahal sa buhay, hindi na. Kasi na uwi na dun sa trabaho na hindi naman dapat na inuwi. Kasi dapat iniwan yan sa classroom. Kaya lang ang teacher kasi kasama na yan sa kanyang trabaho. Kaya ang goal ng Scholarly ay tulungan ng mga teachers na mabawi niya yung mga time na hindi naman nasayang pero ginamit sa trabaho na minsan hindi naman na dapat sana. Kasi dapat yun, time na yun para sa family. So, kung tutuusin, ang mga prices po na nandito ay mura po yan compared sa time na nawawala sa mga teachers. Okay, so yung 599 or 399 or sa DepEd naman 299 and 549, mas mura po yan compared sa hindi na nating nabibilang oras sa paggawa ng ating mga materials or sa checking or sa assessments. So yun po ang general overview ng ating application. Kung meron po kayong mga katanungan, pwede nyo pong pakisulat lang po sa comment section sa baba ng video na to. Ang next video po ay pupunta po tayo sa loob ng application. So next time, next video, mag-try na tayong mag-log in and then mag-create ng account. So mag-create ng account and then log in para po makita kung ano yung magiging process nito. Since na-discuss naman po natin yung mga iba't ibang parts ng application. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagkikinig. Sana ay naging malinaw ang lahat. See you next time po sa mga susunod nating videos.